In the morning, Undersecretary Claire Castro ng Presidential Communications Office. Yusek, magandang umaga po sa inyo. Yes, good morning Alvin at good morning sa lahat ng mga kababayan natin nanonood sa iyo. Pupunta pala ang Presidente ngayong umaga sa Cebu, Secretary. Yusek, ano? Yes. Anong itinerary? Would you know? Syempre hindi ko masasabi kung ano yung itinerary niya, pero yun, still, sa Cebu pa rin, sa mga kababayan natin, na sa ngayon, syempre, nagdurusa dahil sa nangyari Lindol, no? Nakikiramay po tayo sa lahat na nasaktan, sa lahat ng nasawi. So, sa mga kababayan natin sa Cebu, tuloy pa rin po ang pag-iingat at ang gobyerno po ay nandiyan po para sa inyo. Tama. Ibig sabihin, may assurance naman galing kay Yusek Claire Castro na the President is on top of the situation at siya mismo ang pupunta kasunod po ng pagpunta sa Masbate kahapon na pinauna nga niya pala sina Gatchalian, sina Vince Dizon na una na doon, pero today, ang focus ng Presidente ay Cebu. Yes. Ganito kasi ang Pangulo, no, Alvin, no, sa mga hindi nakakaalam. Ayaw kasi ng Pangulo na kung kailan nagkakaroon talaga ng, kasi syempre kalilindol pa lang, medyo magulo pa yung mga tao. Ayaw niya sumabay, kasi syempre pag nandoon siya, nandiyan yung mga maraming taong pupunta, mas may istorbo yung tuloy-tuloy na trabaho. Mahati yung atensyon kasi ang focus mapupunta sa kanya. Yes, kaya kung papansinin niyo, kung kailan yung pinakagulo, hindi siya doon pupunta agad, pero papapuntahin niya na lahat ang dapat na magtrabaho para maasikaso yung mga tao na nangangailangan. Hindi siya yung uunahin. Kaya nga ang Masbate niya, kahapon din siya pumunta. After na nung ilang araw, ano? Yes, oo. Ganun kasi siya, tao muna papupuntahin para hindi siya makaistorbo. That's good. Pero pinatawag po natin si Yusek Claire, hindi po dun sa disaster. Hindi nga, ayaw nga niya sabihin yung itinerary. Ang nag-isplok lang, Yusek, yung mga secretaries. Oo, si Secretary Vince na hindi pupunta pa lang Presidente sa Cebu today. Kasama din si Erbosa, si Health Secretary, pati si Vince Dizon. I suppose si Secretary Gatchalian hindi na po umalis eh. Kaya hindi namin na-interview dahil pumunta na kaagad sa liblib na lugar as early as 6 o'clock, Yusek. So gumagalaw lahat ng mga yung mga alter ego ng Presidente nagalaw. Ganun talaga ang pag-utos ng Pangulo. Kapag nandiyan may nangyari agad, dapat trabaho agad para sa kababayan natin. Ganun siya. Opo. Pero si Yusek Claire Kako, pinatawag natin dahil doon sa mga akusasyon sa kanya na siya ang dumidepensa kay dating House Speaker Martin Romualdez. Parang ganun ang lumabas ngayon sa social media na hindi naman po totoo. Pag pinakinggan ninyo yung buong press briefing, ay siya na magsabi. Yusek Claire, kayo na magpaliwanag. You explain yourself. Yes, oo. At that time na natanong sa atin yan, galing tayo sa LEDAC eh. So parang bagong-bago talaga yung issue sa Vice Presidente. So anong nangyari, binigyan ako ng mismong pinakakopya kung ano sinabi niya. Kaya sabi natin, malamang maitanong to. Kasi it's usual na kahit na sabihin ng Vice Presidente, talaga na itatanong sa press briefing eh. So hindi naman tayo pwedeng hindi sumagot kasi para mas maliwanagan ang taong bayan. Kasi namang magno-no comment tayo or iiwasan natin yung sagot, mas lalo maguguluhan yung mga kababayan natin. So naitanong yung tungkol sa pinaka-latest na statement ng Vice Presidente na ang una kasi, yung parang intro niya, it's about Congressman Romualdez. And then, dumiretso siya sa dulo, itinutumbok niya sa Pangulong Marcos Jr. So, ang mandato kasi natin is syempre to expound kung ano yung sabihin ng Pangulo. Pero hindi lang doon nagtatapos ang trabaho natin. Kailangan natin to fight fake news. Diba yun naman sasabi natin from the start, we have to fight fake news. So, doon pa lang sa statement ng Vice Presidente na banggit niya yung tungkol kay Congressman Romualdez. At dumiretso siya na lahat ng ito ay tutungo at ang pupuntahan ng kasalanan ay ang Pangulong Marcos Jr. So, we have to start on that. Diba? So, doon pa lang sa procedure para malaman ng mga tao, hindi pwede na ikaw ay magne-name drop lang. Ayaw din naman ng Pangulo yun eh. Pangkalahatan to hindi para kay Congressman Romualdez lang. Kaya nga nung natanong tayo nung unang tanong kay Senator Chis Escudero, sinabi na natin na lahat na may mention dyan, they should be presumed innocent until proven guilty. Lahat naman ito. Mahirap din kasi naman na parang nabanggit lang yung pangalan, katulad nila Senator Chis. Lahat yan dapat
makapag-explain ng tama sa tamang forum. So lahat sila, nilalahat natin, hindi lang para kay Congressman Romualdez. Lahat po dapat sa ngayon ay dapat nating i-consider na innocent until proven guilty kasi kaya nga po nag-iimbestiga ng mas malalim. At yan ang gusto ng Pangulo, maimbestiga ng mas malalim. Ngayon, nung binanggit natin yung tungkol sa hindi porket na mention, ang na-mention, hindi ibig sabihin ng conviction. Magkaiba yung salitang na-mention at iba rin yung salitang may conviction, na-convict ng court. So magkaiba yun eh. So, kasi doon sa unang statement ng Vice Presidente, sinabi niya, oo, kasi napapabalita ang patungkol sa pagsuhol. So, pag the word na sinabi mo, napabalita, ibig sabihin, wala kang alam. Chismis lang yan. Kung merong court judgment, walang problema yun kasi may pronouncement na guilty siya, na may kasalanan siya. Pero when you say, napapabalita na siya ay nasuhulan, iba yon. Dapat meron kang pruweba. So, ang gusto lang natin sabihin dito, sa lahat na ito nadidinig natin, sa lahat ng nababanggit na pangalan, hindi tayo agad-agad dapat maging judgmental. Kaya nga may ICI para mag-imbestiga. Kahit naman yung ICI, Alvin, hindi yan sasabihin na guilty ka na agad. Kaya nga nagre-recommenda sila ng kaso sa korte. Yeah. So yun yung ibig natin sabihin. Hindi ibig sabihin na porket binanggit ko to at na-mention yung pangalang Congressman Romualdez, ako'y nagdedepensa na sa kanya. Malinaw din naman sa press briefing, sinabi ko na hindi tayo nagdedepensa kay Congressman Romualdez. Maliwanag din po yan, nasa press briefing. Kaya lang siyempre pagka news minsan, kung ano na lang yung highlights, kung ano lang yung sounds na snippets lang, snippets, edited na. Hindi yung buo eh. So what you want to clear is yung Yuse Claire Castro ay hindi dinidepensa yung dating House Speaker Romualdez. Yes. Oo, wala akong dinidepensahan dyan kasi tayo nagsasalita para sa Pangulo and at the same time, sabi natin, programa ng Pangulo, pero pag may fake news na dyan, panglahatan yan at nababanggit ang Pangulong Marcos Jr., talagang dapat nating kalabanin ito. Dapat natin masabi sa tao na ito dapat ang paniwalaan natin or ito dapat ang maging parang saloobin natin. Hindi porkit sinabi ng isang tao na oo, guilty na yan, nang walang conviction or wala mang anumang judgment ng court, oo na tayo at i-condemn na natin yung tao. Oo, yes, nababanggit ang pangalan nila. Meron silang mga sariling mga statement na maaaring makapag-save sa kanila, sa kanilang integrity. Bahala po sila kung paano nila ito sasabihin. Pero sa atin, pangkalahatan. Kasi hindi pwedeng sabihin, oo, guilty na yan kasi nasuhulan. Dahil nababalitaan. So that's wrong. Okay. For us, all Filipinos, sabihin natin, ay napapabalita, guilty na pala yan. Ay kawawa naman. Eh di pati pa ang Pangulong Marcos Jr. pag sinabi na papabalita, na siya pala ay nagsumang-ayon dito o na-tolerate nang wala man lang ebidensya. Bigla natin sasang-ayunan at sabihin natin may kasalanan ng Pangulong Marcos Jr. Panglahatan po kasi yung sinasabi natin. Secretary Yusek, mukhang ang pinupunto din kasi nung iba, pati na siguro ang Vice President, is parang binibaby ng Presidente ang kanyang pinsan dahil ang kanilang teorya ay pag nahuli mo si Romualdez, ang susunod na baitang ay ang Presidente na. Parang ganun ang gusto nilang palabasin. Anong masasabi mo doon? Unang-una, kung meron man magiging kasalanan si Congressman Romualdez, hayaan po natin ang kanyang abogado o hayaan po natin siya magsita para sa kanya. Ang akin lang pinatutuhanan dito, walang kasalanan ng Pangulo. At kung binibintang nila ito kay Congressman Romualdez, hindi ibig sabihin na na-tolerate siya ng Pangulo. So kaya dapat talaga ebidensya. Yun lang po yung gusto natin sabihin. Kasi yun talaga po ang kanilang gustong gawin. Siraan ng Pangulong Marcos Jr. sa pamamagitan siguro ng kanyang pinsan o kung sino mang kaalyado dyan. At yun po ang ating pipigilan dahil hindi po yan totoo. Ayun. Tapos ang Vice President, parang lahat ng bukang bibig niya, tira ng tira sa Presidente. Ano, may sinabi pa siya dati na unstable. Unstable na raw yung gobyerno, Yusek. Yes, totoo yan. Katulad niya, kasi sinasabi niya unstable. Hindi ba nakakasira anong gobyerno yan? Nakakasira ng pananaw ng mga ibang bansa sa kung ano man yung estado ng ating bansa ngayon. That's so irresponsible of her. Napaka-irresponsable ng kanyang pananalita. Nagsasalita po siya nang wala man lang siyang ebidensya. Yun po yung tinutumbok natin dito. Lahat na lang po ng pagbibintangan niya kahit walang ebidensya, baka paniwalaan po ng taong bayan. Yun po ang gusto nating sabihin sa taong bayan.
hindi po lahat ng sinasabi ng Vice Presidente tama. Ayan. Kasi nakakasira na po siya ng bansa, nakakasira po siya ng ibang tao, at hindi po yan maganda sa paningin ng kapwa nating Pilipino. Yusek, pahirit pang isa, no po. Anong reaksyon ng Malacanang dun sa mga usapin ng distab? Nabanggit din ni Senator Bato no isang araw na topic pala yan sa closed door meeting dun sa Senado, yung mga attempts to destabilize the government. Okay, nadinig natin na may isang interview na ako nadinig na sinabi ni Senator Bato. Tinanong siya kung mayroon bang magiging coup or parang destabilization or unstable ba ang bansa. Ang sabi niya, hindi naman. Nag-quote naman siya doon eh. So, ibig sabihin, 1-2 tao lang siguro na maaaring isang Duterte supporter na nagpapalutang nito. Ang AFP mismo, ang kasundaluhan, sinabing walang ganong klase. So, kung yan ang gusto nilang iparating sa taong bayan na parang nagkakagulo na yung Pilipinas, tingnan po natin. Kitang-kita po naman natin kung paano ba magtrabaho ang Pangulo natin. Talaga po, inuuna ang taong bayan. So, pag po tayo maniwala sa ganitong mga klaseng ingay, noise, ingay, senseless, walang kabuluhan, walang ebidensya. Okay. So, as far as Malacanang is concerned, wala namang credible threat. Wala namang, kasi sinasabi may magkukudita, walang credible na parang ano lang, parang panggulo lang. Yes, kasi yun yung gusto, malamang yan ang gusto nilang iparating sa taong bayan para yung tao ngayon, mga kababayan natin, magulo. Kasi sila nagsasalita. Vice Presidente nagsasalita. Pero saan yung ebidensya mo? Diba? Walang ebidensya. At di nga natin alam, baka kaya inayawa yung ganitong klaseng operasyon kung meron man. Kasi kapag nawala ang presidente, sino bang papalit? Sino bang makikinabang? Sino bang nagsasabing unstable? At kung unstable to at mawawala ang Pangulo Marcos Jr., sino makikinabang? Diba? Kitang-kita mo naman yung motibo sa mga ganitong klaseng pananalita. Opo. And one last, I understand may lumutang na na-date kahapon, masisegundahan yung trillion peso march. I think may nakita kong pitsang November 30. Ayan, anong reaksyon ng Malacanang na mayroon na naman ulit na panibagong pangmalakihang anti-corruption rally? Wala po tayong, siyempre po, hindi agad ulit tututulan ng Pangulo yan, dahil yan po yung karapatan nila. Pero sa akin, pansariling pananaw, ito Alvin akin to, mas maganda siguro po na tulungan na lang natin ang gobyerno na ito ay masolusyonan. Tulungan po natin ang ICI, bigyan po natin ng mga proper documents, data para po matunton kung sino yung dapat na matunton at mapanagutan dapat mapanagot. Alam na po ng bayan ang naganap na pagrarally noong September 21. Nadiligan po ng Pangulo ng lahat natin dito kung ano po yung hinaing natin at kumikilos po ang Pangulo dyan. Tandaan natin, Alvin, si Pangulo po nagpaumpisan ng itong klaseng malawakang pag-iimbestiga at nakaisa po ninyo ang Pangulo. Pero mas maganda po siguro kung hindi po namin kayo pipigilan na magkaroon muli ng rally. Pero baka po kasi kayo po ay masingitan katulad ng ginawa doon sa Ayala Bridge at saka sa Mendiola. Siguro po mas maganda kung magkakaisa tayo, alam na po ang hinaing natin at sentimiento, magkaisa na lang tayo kaysa po bumuo muli tayo ng pagrarally at baka po sasamang elemento na naman, abusuhin po yung inyong magandang adhikain. Thank you, Yusek. May mag-hi sa'yo bago tayo magpaalam. May meeting yung partner Alas 7. Yusek, good morning po. Si Doris Pigornia po ito. Sana po nakikilala niyo pa ako. Kilala ka pa niya, siyempre. Sino bang hindi nakakilala sa'yo? Naman, Doris ba naman? Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you po. But go na kayo sa meeting nyo. 2 minutes. You have 2 minutes left. Thank you po. Maraming salamat. Yes. Thank you very much, Alvin. Thank you, Ma'am Doris. Good morning. Bye. Good morning. Ingat Magandang po kayo. umaga si Undersecretary Claire Castro ng Presidential Communications Office. Gising